Noong 2014, gumagawa ako ng mga video sa iglesia. Noong panahong iyon, si Yang Min ang supervisor. Isang beses, napansin kong hindi masyadong angkop ang mungkahi ni Yang Min para sa isang video. Kaya nagpahayag ako ng ibang pananaw. Pero ipinilit niya ang sarili niyang opinyon. Sabi ko, pwede kaming dumulog at humingi ng payo sa mga lider. Pero hindi ko inaasahan na direkta at didirekta akong aakusahan ni Yang Min na mapagmataas at hindi tumatanggap sa mga mungkahi niya. Sobra akong naguluhan noon. Layunin ng pagsangguni sa mga lider na hanapin at linawin ang mga prinsipyo para makagawa ng magandang video. Paano mo nasabing mapagmataas ako? Kalaunan, inangat ni Yang Min si Liping para maging leader ng pangkat na responsable sa gawain namin. Noong panahong iyon, nagpaplano kaming gumawa ng isang medyo mahirap na video at umaasa kaming makikipagbahaginan sa amin si Liping ng higit pa tungkol sa mga prinsipyo at ideya sa paggawa nito. Pero matapos ko siyang makasalamuha, natuklasan kong hindi talaga gumagawa ng praktikal na gawain si Liping. Bihira niyang kumustahin ang gawain namin at saka kadalasan ginagabayan niya kami sa paggawa ng mga video batay lang sa pakiramdam niya nang walang anumang prinsipyo. Paulit-ulit naming binago ang mga video ayon sa mga mungkahi niya na lubhang nakasagabal sa pag-usad. Pagkatapos ay pinaalalahanan ko si Liping na magbigay ng mga suhestyon na naaayon sa mga kaugnay na prinsipyo dahil gagawin nitong mas madali ang pagkamit ng mga resulta at pag-iwas sa pag-uulit ng gawain. Pero hindi lang tumanggi si Liping na tanggapin ang mungkahi. Nakipagtalo pa siya laban dito. Pinungusan pa nga niya ako sa pagiging mapagmataas at pagkapit sa sarili kong mga ideya. Naisip ko, nagkakaroon ng mga problema at paglihis sa gawain. Pero hindi niya kami pinangungunahan na ibuod ang mga ito at baliktarin ang sitwasyon. Ni hindi siya nagtuturo ng landas ng pagsasagawa. Pinagsasabihan at pinagagalitan lang niya kami. At kapag nagbibigay sa kanya ng mga makatwirang mungkahi ang mga kapatid, hindi niya tinatanggap ang mga ito. Hindi niya talaga tinutupad ang mga responsibilidad niya bilang leader ng pangkat. Gusto kong sabihin ang problemang ito kay Liping, pero naramdaman ko ring napakadominante ni Liping. At naisip ko, kung tutukuyin ko ang problema niya, iisipin kaya niyang masyado akong mapagmataas at pinupunteriya ko siya? Sa huli, pinigilan ko na lang ang sasabihin ko. Hindi ko inaasahan, kalaunan ay ipinasa ni Liping sa amin ang lahat ng sisi para sa hindi magandang resulta ng gawaing pang video. At madalas niya kaming pinagagalitan at pinupungusan. Lahat ay nasa masamang kalagayan. Isang araw, ikinumpara ni Liping ang video namin sa ginawa ng isa pang grupo at pinagbuntunan niya kami ng panunuya at pangungutya. Pakiramdam ko ay dati nang masama ang palagay ni Liping sa amin at palagi siyang naghahanap ng maliliit na isyu para pagalitan kami. Sobrang nakaramdam ng pagsupil ang lahat sa mga atake ni Liping at isang sister ang naging sobrang negatibo na ayaw na niyang gawin ang tungkulin niya roon. Sobrang sama ng loob ko at galit na galit din ako. Naisip ko na hindi gumagawa ng tunay na gawain si Liping, pero basta-basta na lang niyang pinupungusan at pinupuna ang mga tao. Hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan pa. Kinabukasan, tinukoy ko kay Liping ang problema niya sa basta-basta na lang na pagpupungo sa mga tao. Hindi ko inaasahan na patuloy na pangangatwiranan ni Liping ang sarili niya. At sinabi pa niyang problema ayon ng ibang tao. Kaya tinukoy ko ang problema niya gamit ang mga prinsipyo ng pagiging mga lider at manggagawa. Sinasabi na dapat kang makipagbahaginan tungkol sa katotohanan para malutas ang mga problema ng mga kapatid mo. Ang basta-basta na lang na pagpupungos at paninermon sa mga tao ay hindi lang mabibigong lutasin ang problema, kundi magpaparamdam din sa mga tao na
nalilimitahan sila. Bukod pa riyan, dapat kang makinig sa mga mungkahing ibinibigay ng mga kapatid mo. Noong oras na iyon, sumang-ayon siya nang nakasimangot ang mukha. Pero, ang hindi ko inaasahan, pagkatapos noon, nakahanap siya ng isang sipi ng mga salita ng Diyos para basahin namin, na naglalantad ng kayabangan at kapalaluan. Sa puso ko, medyo naramdaman kong mayroong mali. Hindi niya nilulutas ang mga aktwal na problema at sa halip ay palagi niya kaming pinapagnilay-nilay sa aming sarili, na nangangahulugang walang sino man ang makakakilati sa kanya. Gustong-gusto kong ilantad ang mga problema niya, pero naisip ko kung paanong ni minsan ay hindi mapagpakumbabang tinanggap ni Liping ang mga mungkahi ng ibang tao at masama rin ang kanyang pagkatao. Minsan, nagkaroon siya ng pagkiling laban sa isang host sister at palagi niya itong hinuhusgahan sa harap namin. Naisip ko, kung direktang tutukuyin ko ang mga problema niya, magkakaroon kaya siya ng pagkiling laban sa akin at huhusgahan niya ako saan man siya magpunta? Hindi ba't masisira ako noon at madudungisan ang reputasyon ko? Nang maisip ko ito, natakot ako at hindi ako nangahas na tukuyin ang mga problema ni Liping. Sumang-ayon pa nga ako sa pagninilay sa sarili ko. Pagkatapos, sinisi ko ang sarili ko at napaisip ako kung bakit masyado akong duwag. Kalaunan, sa mga pagtitipon, hindi nagbahagi si Liping tungkol sa kung paano niya pinagnilayan at naunawaan ang kanyang sarili. Sa halip, sinabi niya na nakamit niya ang magagandang resulta noong ginagabayan niya ang gawaing pang-video sa ibang mga grupo at na malugod siyang tinanggap ng lahat ng kapatid. Ang ipinahihiwatig niya ay palagi kaming hindi sumasang-ayon sa kanya dahil masyado kaming mapagmataas para tanggapin ang payo niya. Gustong-gusto kong tukuyin ang mga problema niya, pero natakot akong kung babanggitin ko ang mga iyon, mapapahiya siya at susupilin niya ako, kaya wala akong sinabi. Pagkatapos, natuklasan kong sa bawat pagkakataon ay pinupunteriya at ibinubukod ako ni Liping. Isang beses, nang pauwi ako mula sa isang pagtitipon, bumili ako ng ilang gamit para sa mga sister ko, kaya medyo nahuli ako sa pag-uwi. Pagkatapos ay hinimay ako ni Liping sa harap ng mga kapatid sa isang pagtitipon, sinasabing sinasamantala ko ang pagkakataong lumabas para sa isang pagtitipon para makapagpasasa ang aking laman. Madalas akong pungusan ni Liping sa pamamagitan ng sadyang paghahanap ng mali at labis na pagpapalaki sa mga bagay-bagay. At nakaramdam ako ng sobrang pagkalungkot at pagkasupil. Ayaw ko na nga gawin ang tungkulin ko rito. Gayunpaman, kapag naiisip ko kung paanong ang pag-abandona sa aking tungkulin ay pagkakanulo sa Diyos, hindi ako mapalagay. Kaya, sa pamamagitan ng panalangin, hindi ko inabandona ang aking tungkulin. Binalikan ko ang ilang buwang pakikisalamuha ko kay Liping. Iniraraos lang niya ang kanyang tungkulin at hindi niya nilulutas ang mga tunay na problema at sukdulan ang pagiging mapagmataas ng kanyang disposisyon. Hindi niya tinatanggap ang mga mungkahi ng ibang tao. Kung ang isang taong tulad nito ay magpapatuloy na maging responsable sa gawaing pang-video, magdudulot lamang siya ng mas malalaking hadlang sa gawain at magdudulot ng kawalan sa buhay pagpasok ng mga kapatid. Alam kong dapat kong iulat ang mga problema ni Liping sa mga lider. Pero naisip ko kung paanong pinupunterya niya ako sa mga panahong ito. Kung iuulat kong muli ang mga problema niya at malaman niya, sino ang nakakaalam kung paano niya ako pahihirapan? Saka, nakikita naman ng lahat ang mga problema ni Liping at wala namang ibinibigay na anumang mungkahi sa kanya ang ibang mga sister. Kaya naisip kong mas mabuti pang huwag na akong makialam. Bukod pa riyan, si Yangmin ang supervisor ng gawaing pang-video at mag-isa niyang iniangat si Liping
Kung susulat ako ng liham para iulat ang mga problema ni Liping, pangangasiwaan kaya ni Yang Min ang usapin ng patas kapag nabasa niya ito? Tatanggalin kaya nila ako at sasabihing mapagmataas ako at palalo, palaging naghahanap ng mali sa iba para guluhin ang gawaing pang video? Paano kung tuluyan nila akong paalisin sa iglesia? Hindi ba't masisira niyon ang buhay ko ng pananampalataya sa Diyos? Inaloko pa ang sarili ko sa pag-iisip na kapag natuklasan ng mga lider ang mga problema ni Liping, siya ay haharapin ng mga ito. Hindi ko inaasahan. Nagsimula akong ihiwalay at layuan ng mga sister sa grupo. Maging si Shayu, na madalas kong kasalamuha, ay naging malayo sa akin. Hindi ko maintindihan kahit gaano ko pa ito pag-isipan. At araw-araw, pakiramdam ko ay dinadaganan ng malaking bato ang puso ko na nagpapahirap sa aking huminga. Maraming beses akong palihim na umiyak ng mag-isa. Nakakaramdam ako ng matinding pagkalungkot at kawalan ng magawa. Isang gabi, palihim na sinabi sa akin ni Shayu na sinamantala ni Liping ang pag-alis ko para sa isang pagtitipon para magsabi ng mga mapanirang bagay tungkol sa akin sa harap ng mga sister. Ipinasa rin niya sa akin ang lahat ng sisi para sa hindi pagkakamit ng anumang resulta ng gawaing pang video. Hinihiling sa mga kapatid na kilatisin ako. Matapos sulsulan ni Liping, nagsimulang mag-ingat sa akin ang lahat. Pagkatapos kong marinig ang mga salita ni Shayu, matagal na hindi mapanatag ang puso ko. Dahil lang nagbigay ako ng ilang mungkahi kay Liping, sinupil at ibinukod niya ako. Ngayon ay bumubuo pa siya ng isang grupo sa likuran ko para ibukod ako. Hindi ba't pinahihirapan niya lang ako? Napakasama ng taong ito. Sobrang negatibo ko noon at napakasama talaga ng kalagayan ko. Talagang natakot ako na kung magpapatuloy ito, talagang matatanggal at mapapatalsik ako. Naisip ko na sa halip na pahirapan niya ako, mas mabuti pang ako na lang ang magbitiw at kumuha ng ibang tungkulin para hindi ko na siya kailangang harapin pa. Gayunpaman, naisip ko ang pasyang ginawa ko sa harap ng Diyos. Natiyak na gagawa ako ng magagandang video para magpatotoo sa Diyos. Talaga bang isusuko ko na ang tungkuling ito ng ganito? Hindi ko iyon matanggap. Masyadong nakakasakit sa puso ng Diyos kung gagawin ko iyon. At hindi iyon magpapakita ng anumang katapatan sa Kanya. Pakiramdam ko ay litong-lito ako at hindi ko alam kung paano ito dadanasin. Sa gitna ng pasakit at kawalan ng magawa, nanalangin ako sa Diyos na naway akayin niya ako na maunawaan ang katotohanan at makahanap ng landas ng pagsasagawa. Noong Mayo 2015, naglabas ang sambahayan ng Diyos ng mga pagsasaayos ng gawain kung paano kikilatisin ang mga antikristo at huwad na lider. Nang mabasa ko ito, kasabay ng pag-uugali ni Liping, napagtanto kong isa siyang huwad na manggagawa at tinatahak niya ang landas ng mga antikristo. Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Lahat kayo ay nagsasabi na isinasaalang-alang ninyo ang pasanin ng Diyos at itataguyod ang patutuo ng iglesia. Ngunit sino ba sa inyo ang talagang nagsaalang-alang sa pasanin ng Diyos? Itanong sa iyong sarili, ikaw ba ay isang tao na nagpapakita ng pagsasaalang-alang para sa pasanin niya? Maisasagawa mo ba ang pagiging matuwid para sa Kanya? Makakapanindigan ka ba at makakapagsalita para sa akin? Maisasagawa mo ba ng matatag ang katotohanan? Ikaw ba ay may sapat na lakas ng loob na labanan ang lahat ng gawa ni Satanas? Makakaya mo bang isantabi ang iyong mga damdamin at ilantad si Satanas para sa kapakanan ng aking katotohanan? Mapahihintulutan mo ba ang aking mga layunin na matugunan sa iyo?
Naihandog mo na ba ang iyong puso sa mga kritikal na sandali? Ikaw ba ay taong sumusunod sa aking kalooban? Itanong mo ng madalas sa iyong sarili ang mga katanungang ito at madalas mong isipin ang mga ito. Bukod pa rito, ang 10 atas administratibo na dapat sundin ng hinirang ng mga tao ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian, sabi ng Diyos, gawin mo ang lahat ng bagay na kapakipakinabang sa gawain ng Diyos at hindi ang anumang nakasasama sa mga interes ng gawain ng Diyos. Ipagtanggol mo ang pangalan ng Diyos, ang patotoo ng Diyos at ang gawain ng Diyos. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagprotekta sa gawain ng iglesia at sa mga interes ng iglesia ang hinihingi sa atin ng Diyos. At isa itong responsibilidad na dapat tuparin ng bawat mananampalataya sa Diyos. Sa panahong ito, nakita ko na hindi talaga gumagawa ng anumang tunay na gawain si Liping at sinusupil at pinahihirapan din niya ang mga tao at mapaminsala ang kanyang pagkatao. Natatakot akong pahirapan at tanggalin niya, kaya hindi ako kailanman nangahas na ilantad at iulat ang mga problema niya. At hindi ako nangahas na labanan ang mga puwersa ng kadiliman. Paano masasabing isa akong taong nagsasaalang-alang sa pasanin ng Diyos? Hindi ko pinrotektahan ng kahit kaunti ang mga bagay na may kinalaman sa gawain ng iglesia o sa mga interes ng iglesia. At ang sarili ko lang na mga interes ang isinaalang-alang ko. Napakamakasarili ko. Ngayon, naglabas ang sambahayan ng Diyos ng mga pagsasaayos ng gawain para makilatis namin ang mga antikristo at huwad na lider. Napapaloob dito ang layunin ng Diyos. At isa rin itong pagkakataong ibinibigay sa akin ng Diyos para isagawa ang katotohanan. Hindi na ako pwedeng limitahan pa ng mga puwersa ng kadiliman. Kaya, nanalangin ako sa Diyos. Mahal kong Diyos, palagi akong nagdurusa dahil sa pagsupil ni Liping. Malinaw na may pagkilatis ako kay Liping, pero hindi ako nangangahas na ilantad at iulat ang mga problema niya. Masyado akong duwag at wala ni katiting na pagpapahalaga sa katarungan. Dahil sa aking mga pagkilos ay nasusuklam ka sa akin. Ngayon ay hiniling sa amin ng sambahayan ng Diyos na kilatisin at iulat ang mga antikristo at huwad na lider. Alam kong napapaloob dito ang iyong layunin at handa akong umasa sa iyo para isagawa ang katotohanan at hindi na malimitahan pa ng mga puwersa ng kadiliman. Pagkatapos manalangin, mas napanatag ako at nagkaroon ako ng determinasyong isagawa ang katotohanan. Isang araw, inanyayahan ako ni Sister Joye na responsable sa gawain ni Liping na lumabas para sa isang pagtitipon. Sobrang nasabik ako at naramdaman kong isa itong pagkakataong inihanda ng Diyos para sa akin upang maisagawa ko ang katotohanan. Kailangan kong iulat ang mga problema ni Liping. Bago pa man ako makapagsalita, tinanong kami ni Joye, kumusta si Liping bilang leader ng pangkat ng mga gumagawa ng video? Ikinuwento ko ang tungkol sa paggampan ni Liping. Hiniling niya sa akin na isulat ang lahat ng iyon at hiniling din sa ibang mga miyembro ng pangkat na isulat ang kanilang mga ebalwasyon kay Liping. Noong sandaling iyon, sa sobrang kasabikan ko ay halos maiyak na ako. Naramdaman kong dininig ng Diyos ang mga panalangin ko at binuksan niya ang 100 para sa akin. Ang mas hindi ko pa inaasahan, matapos basahin ng mga sisters sa pangkat ang mga kaugnay na prinsipyo tungkol sa pagkilatis sa mga huwad na lider at antikristo, nagkamit din sila ng kaunting pagkilatis tungkol kay Liping. Kalaunan, sama-sama kaming nagbahaginan at kumilatis at isinulat namin ang paggampan ni Liping, ang kanyang pagkabigong gumawa ng tunay na gawain at kung paano niya ginambala at ginulo ang gawaing pang video at ipinasa ito sa mga lider.
Hindi nagtagal, tinanggal ng mga nakatataas na leader si Liping matapos malaman at mabiripika ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang panahon, tinanggal din si Yang Min. Sobra kaming nasabik lahat at pinuri namin ang Diyos mula sa kaibuturan ng aming mga puso sa pagiging napakamatuwid niya. Kalaunan, si Sister Yeshin ang namahala sa gawaing pang-video. Madalas niyang talakayin sa amin ang mga ideya sa paggawa ng video at hinikayat niya kaming aktibong makipagbahaginan, makipagtalakayan at malayang sabihin kung ano ang nasa isip namin. Minsan ay naglalatag kami ng iba't ibang opinyon at basta't angkop ang mga ito, malugod niya itong tinatanggap. Naramdaman naming nakaka-relax at nakapagpapalaya ang paggawa ng aming mga tungkulin sa ganitong paraan. At lalo akong natuwa na paganda ng paganda ang mga resultang nakakamit namin sa paggawa ng video. Pagkatapos, madalas kong isipin kung paanong matagal ko nang nakilatis na hindi angkop na tao si Liping para maging responsable sa gawaing pang video. Pero hindi ako nangahas na iulat ang problema niya. Anong tiwaling disposisyon ang gumapo sa akin? Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng kaunting pagkaunawa sa aking problema. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag nagsisilabasan at gumaganap ng iba't ibang papel bilang mga dyablo at mga satanas ang lahat ng uri ng masasamang tao at mga hindi mananampalataya, lumalabag sa mga pagsasaayos ng gawain at gumagawa ng isang bagay na ganap na naiiba, nagsisinungaling at nililinlang ang sambahayan ng Diyos. Kapag ginugulo at ginagambala nila ang gawain ng iglesia at gumagawa sila ng mga bagay na nagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos, sa gayon ay dinudungisan ang sambahayan ng Diyos, ang iglesia. Wala kang ginagawa kundi magalit kapag nakikita mo ito. Subalit hindi mo kayang tumindig para itaguyod ang katarungan, ilantad ang masasamang tao, at itaguyod ang gawain ng iglesia. Kung ilalantad mo ang masasamang taong ito, makikilati sila ng lahat at mapipigilan sila sa panggugulo sa gawain ng iglesia at pagdungi sa sambahayan ng Diyos, ang iglesia. Ang hindi paggawa ng mga bagay na ito ay nangangahulugan na wala kang patotoo. Kung gayon, ano nga ba ang ugat ng inyong kawalan ng kakayahang mga siwa at humarap sa masasamang tao? Ito ba ay dahil likas kayong duwag, mahina ang loob, at matatakutin sa gulo? Hindi ito ang ugat o ang diwa ng problema. Ang diwa ng problema ay na ang mga tao ay hindi tapat sa Diyos. Pinoprotektahan nila ang kanilang sarili, ang kanilang personal na seguridad, pride, katayuan, at ang kanilang malalabasan. Ang kanilang kawalan ng katapatan ay naipapamala sa kung paano nila palaging pinoprotektahan ang kanilang sarili. Umaatras tulad ng isang pagong papasok sa bahay nito kapag nahaharap ito sa anumang bagay, at naghihintay na makalampas muna iyon bago nito muling ilabas ang ulo. Anuman ang kanilang nakakatagpo, palagi silang nag-iingat ng husto. Sobrang nababalisa, nag-aalala at nangangamba, at hindi nila kayang tumayo at ipagtanggol ang gawain ng iglesia. Ano ang problema rito? Hindi ba't ito ay kawalan ng pananalig? Wala kang tunay na pananalig sa Diyos. Hindi ka naniniwala na ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay, at hindi ka naniniwala na ang buhay mo at ang lahat ng tungkol sa iyo ay nasa mga kamay ng Diyos. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ng Diyos na kung walang pahintulot ng Diyos, hindi mangangahas si Satanas na galawin ni isang buhok sa iyong katawan. Umaasa ka sa sarili mong mga mata para husgahan ang mga katunayan. Hinuhusgahan mo ang mga bagay-bagay batay sa sarili mong mga pagtataya. Pinoprotektahan ang iyong sarili sa bawat pagkakataon. Hindi ka naniniwala
na ang kapalaran ng isang tao ay nasa mga kamay ng Diyos. Natatakot ka kay Satanas. Natatakot ka sa masasamang puwersa at masasamang tao. Hindi ba't ito ay kawalan ng tunay na pananalig sa Diyos? Oo. Bakit walang tunay na pananalig sa Diyos? Ito ba ay dahil masyadong mababaw ang mga karanasan ng mga tao at masyadong kakaunti ang mga katotohanang nauunawaan nila para mabigyang daan sila na kilatisin ang mga bagay na ito? O ano? Hindi ba't may kinalaman ito sa mga tiwaling disposisyon ng mga tao? Hindi ba't ito ay dahil masyadong mapanlin lang ang mga tao? Oo. Gaano man karaming bagay ang nararanasan nila, gaano man karaming katunayan ang inilalatag sa harap nila, hindi sila naniniwala na ito ay gawain ng Diyos o na ang kapalaran ng isang tao ay nasa mga kamay ng Diyos. Isang aspekto ito. Ang isa pang nakamamatay na issue ay na masyadong pinahahalagahan ng mga tao ang kanilang sarili. Hindi sila handang magbayad ng anumang halaga o magsakripisyo para sa Diyos, para sa kanyang gawain, para sa mga interes ng sambahayan ng Diyos, para sa kanyang pangalan o para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi sila handang gawin ang anumang bagay na may kalakip na kahit pinakakatiting na panganib. Masyadong pinahahalagahan ng mga tao ang kanilang sarili. Dahil sa kanilang takot na mamatay, na mapahiya, na mabitag ng masasamang tao, at na masadlak sa anumang uri ng mahirap na kalagayan, ginagawa ng mga tao ang lahat para mapangalagaan ang kanilang sariling laman. Sinisikap na hindi sila mapasok sa anumang delikadong sitwasyon. Sa isang banda, umaasal ang mga tao sa ganitong paraan dahil masyado silang mapanlinlang. Sa isa namang banda, ito ay dahil masyado nilang pinapahalagahan ang kanilang sarili at masyado silang makasarili. Hindi ka handang ialay ang iyong sarili sa Diyos, at gayunpaman, sinasabi mo na handa kang igugol ang iyong sarili para sa Diyos na isang pagnanais lamang. Kapag tunay na dumating ang panahon para tumindig ka upang labanan si Satanas at magpatotoo para sa Diyos, at kapag kailangan mong humarap sa panganib, kamatayan, at iba't ibang suliranin at mahirap na kalagayan, ayaw mo na. Gumuguho ang iyong munting hangarin at ginagawa mo ang lahat ng posibleng paraan para protektahan muna ang iyong sarili. At pagkatapos ay gumagawa ka ng pakitang taong gawain na kinakailangan mong gawin, isang gawain na nakikita ng lahat. Ang isipan ng tao ay mas matalas pa rin kaysa sa isang robot. Alam ng mga tao kung paano makiangkop. Alam nila kung aling mga kilos ang nakakatulong sa kanilang mga pansariling interes at kung alin ang hindi kapag nakakatagpo sila ng mga sitwasyon at sila ay mapamaraan sa pangangasiwa ng mga usapin. Nagagawa ito ng madali. Bilang resulta, kapag may nangyayari sa iyo, hindi nakakapanindigan ang iyong maliit na pananalig sa Diyos. Gaano man karaming usapin ang kinakaharap mo, nabibigo kang ipakita ang iyong katapatan at tuparin ang iyong responsibilidad sa pamamagitan ng iyong pananalig sa Diyos. Kaya't ang huling resulta, wala kang nakakamit. Sa bawat sitwasyon na inihanda ng Diyos para sa iyo, at kapag nakikipaglaban ka kay Satanas, palagi mong pinipiling umurong at umiwas. Hindi mo nagawang sundan ang landas na itinuro o isinaayos ng Diyos na danasin mo. Kaya, sa gitna ng labang ito, napapalagpas mo ang pagkaunawang batay sa karanasan at ang katotohanan na dapat sana ay nakamit mo. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, para akong sinaksak sa puso. Isa ako sa mga makasarili at mapanlinlang na taong inilantad ng Diyos. Nang ginulo ng isang masamang tao ang gawain ng iglesia, ang mga sariling interes ko lang ang isinasaalang-alang ko at wala akong ipinakitang katapatan sa Diyos kahit katiting.
Malinaw kong nakita na hindi ginawa ni Liping ang mga tungkulin niya nang ayon sa mga prinsipyo. Bukod pa riyan, siya ay mapagmataas, palalo, at nakakapit sa sarili niyang mga ideya. Hindi kailanman tumatanggap ng mga makatwirang mungkahi mula sa kanyang mga kapatid at palaging pinagsasabihan ang mga tao mula sa mataas na posisyon na nagpaparamdam sa kanila na sila ay nalilimitahan. Lubha niyang naantala ang pag-usad ng gawain sa paggawa ng video. Nakikita ko ang mga problema niya, pero natakot akong salungatin siya at atakihin at ibukod niya ako. Kaya hindi ako nangahas na ilantad ang mga iyon. Pinahintulutan ng Diyos na dumating sa akin ang bagay na ito. Ang layunin niya ay matuto ako ng pagkilatis at na kapag ginugulo at ginagambala ng isang masamang tao ang gawain ng iglesia, magagawa kong isagawa ang katotohanan at manindigan para ilantad at pigilan sila. Gayunpaman, bagamat natamasa ko ang pagdidilig at pagtutustos ng napakaraming salita ng Diyos, nang makita kong ginugulo ng isang masamang tao ang gawain ng iglesia, nagtago ako sa aking lungga. At ang pag-iingat lang sa aking sarili ang inisip ko. Bagamat gusto kong iulat ang mga problema ni Liping sa mga lider, nag-alala ako na kung haharangin ni Yang Min ang liham ng ulat o kung malaman ito ni Liping, mas lalo pa niya akong marahas na pahirapan at baka patalsikin pa nga niya ako sa iglesia. Natakot ako sa lahat ng bagay at napuno ako ng mga pag-aalinlangan. Ang mga pag-uugaling ito ay hindi lang dahil sa kaduwagan, kahinaan ng loob, at pagiging takot, kundi resulta ng pagiging masyadong makasarili at mapanlinlang ng aking kalikasan. Masyado kong pinoprotektahan ang sarili ko. Natakot akong pahirapan at patalsikin, kaya sinikap ko lang na iligtas ang sarili ko at nagbulag-bulagan ako. Naisip ko pa nga, nabanggit ko na sa kanya ang mga problema niya, pero hindi niya tinanggap. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Hihintayin ko na lang na malaman ito ng mga lider at sila na ang haharap sa kanya. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ko ang sarili ko mula sa pagpapahirap ng masamang taong ito. Sa katunayan, hindi gumawa ng tunay na gawain si Liping. Pinagsabihan niya ang iba mula sa mataas na posisyon at inapi niya ang kanyang mga kapatid. Hindi ko kailanman inilantad ang masasamang gawang ito at hindi ako nangahas na iulat ang mga ito sa mga nakatataas na lider, kaya hindi talaga nalutas ang problema. Paano ko masasabing ginawa ko ang lahat ng aking makakaya? Sinunod ko ang mga satanikong pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo, tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, at ang matitinong tao ay mahusay sa pag-iingat sa sarili. Tanging hangad nila ay hindi magkamali. At ako ay napakamakasarili, tuso, at mapanlinlang. Nakatayo lang ako at pinanood ng dilat ang mga mata habang ginugulo ni Liping ang gawaing pang-video sa loob ng mahigit 6 na buwan. Hindi ko pinrotektahan ang gawain ng iglesia sa mahalagang sandali. At iningatan ko pa ang sarili ko sa pamamagitan ng pagkukonsinti sa isang masamang tao na manira at manggulo sa gawain ng iglesia. Wala akong anumang katapatan sa Diyos kahit katiting. At nag-iwan ako ng isang malubhang pagsalangsang. Nang mapagnilayan ko ang mga bagay na ito, labis akong nagsisi. Nahiya akong humarap sa Diyos. Napaluha ako sa pagkakonsensya at paninisi sa sarili. Ayaw ko nang mamuhay pa ayon sa mga satanikong pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng ilan pang pagkaunawa sa problema ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang saloobing dapat taglayin ng mga tao pagdating sa kung paano tratuhin ang isang lider o manggagawa? Kung tama at alinsunod sa katotohanan ang ginagawa ng isang lider o manggagawa,
maaari mo siyang sundin. Kung mali at hindi alinsunod sa katotohanan ang ginagawa niya, hindi mo siya dapat sundin at maaari mo siyang ilantad, salungatin, at maaari kang maghayag ng ibang opinyon. Kung hindi siya nakakagawa ng aktwal na gawain o gumagawa siya ng masasamang gawa na nagsasanhi ng kaguluhan sa gawain ng iglesia at nabunyag na isang huwad na lider, isang huwad na manggagawa o isang antikristo, maaari mo siyang kilatisin, ilantad at iulat. Gayunman, hindi nauunawaan ng ilang taong hinirang ng Diyos ang katotohanan at lalo nang napakaduwag. Natatakot silang masupil at mapahirapan ng mga huwad na lider at antikristo, kaya hindi sila nangangahas na itaguyod ang mga prinsipyo. Sinasabi nila, kung patatalsikin ako ng lider, tapos na ako. Kung hihikayatin niyang ilantad o talikuran ako ng lahat, hindi ko na magagawang manampalataya sa Diyos. Kung patatalsikin ako sa iglesia, hindi ako gugustuhin at hindi ako ililigtas ng Diyos. At hindi ba't mawawala ng saysay ang aking pananalig? Hindi ba katawa-tawa ang gayong pag-iisip? May tunay bang pananalig sa Diyos ang gayong mga tao? Kakatawanin ba ng isang huwad na lider o antikristo ang Diyos kapag pinatalsik ka niya? Kapag pinahirapan at pinatalsik ka ng isang huwad na lider o antikristo, kagagawan ito ni Satanas at wala itong kinalaman sa Diyos. Kapag inaalis o pinatatalsik ang mga tao mula sa iglesia, nakaayon lamang ito sa mga layunin ng Diyos kapag magkasamang nagdesisyon ang iglesia at ang lahat ng taong hinirang ng Diyos. At kapag ang pag-aalis o pagpapatalsik ay lubos na nakaayon sa mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos at sa mga katotohanang prinsipyo ng mga salita ng Diyos. Paanong ang mapatalsik ng isang huwad na lider o antikristo ay mangangahulugan na hindi ka maliligtas? Pang-uusig ito ni Satanas at ng antikristo at hindi nangangahulugan na hindi ka maililigtas ng Diyos. Maliligtas ka man o hindi ay depende na sa Diyos. Walang taong kalipikadong magdesisyon kung maaari ka bang iligtas ng Diyos. Dapat malinaw ito sa iyo. At para tratuhin ang pagpapatalsik sa iyo ng isang huwad na lider o antikristo bilang pagpapatalsik ng Diyos, hindi ba ito maling pag-unawa sa Diyos? Maling pag-unawa ito. At hindi lamang ito maling pag-unawa sa Diyos, kundi paghihimagsik din laban sa Diyos. Medyo paglapastangan din ito sa Diyos. At hindi ba't kamangmangan at kahangalan ang maling pagkaunawa sa Diyos sa ganitong paraan? Kapag pinatalsik ka ng isang huwad na lider o antikristo, bakit hindi mo hanapin ang katotohanan? Bakit hindi ka maghanap ng isang taong nakauunawa sa katotohanan upang magkamit ka ng kaunting pagkakilala? At bakit hindi mo ito ipinaalam sa mga nakatataas? Pinatutunayan nito na hindi ka naniniwalang naghahari ang katotohanan sa sambahayan ng Diyos. Ipinapakita nito na wala kang tunay na pananalig sa Diyos, na hindi ka isang taong tunay na nananampalataya sa Diyos. Kung nagtitiwala ka sa pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos, bakit ka natatakot sa pagganti ng isang huwad na lider o antikristo? Mapagpapasyahan ba niya ang iyong kapalaran? Kung may kakayahan kang makakilala at natukoy mong salungat ang kanilang mga ikinikilos sa katotohanan, bakit hindi ka makipagbahaginan sa mga taong hinirang ng Diyos na nakauunawa sa katotohanan? May bibig ka naman, kaya bakit hindi ka naglalakas loob na magsalita? Bakit takot na takot ka sa isang huwad na lider o antikristo? Pinatutunayan nitong duwag ka, walang silbi, isang kampo ni Satanas. Mula sa mga salita ng Diyos, napagtanto kong may isa pang dahilan kung bakit palagi akong nag-aatubili at hindi nangangahas na iulat ang mga problema ni Liping. Ito ay dahil wala akong pananalig sa Diyos at hindi ako naniniwala na ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Bagkus, inakala kong ang mga lider, manggagawa at supervisor ang nagpapasya
kung maipagpapatuloy ko ang aking mga tungkulin at matatanggap ang kaligtasan. Kaya, nang makita kong ginugulo ni Liping at Yang Min ang gawaing pang video, nagbulag-bulagan ako at maingat kong sinubukang protektahan ang aking sarili. Natakot ako na kung sasalungatin ko sila, pag-iinitan nila ako at pahihirapan at tatanggalin ako. Nang sinusupil ako ni Liping, nakaramdam ako ng matinding pressure sa loob ko at kinailangan kong tahimik na tiisin ito araw-araw. Pero hindi pa rin ako nanghas na iulat ang mga problema ni Liping. Natakot ako na makahanap ng mali sa akin sina Liping at Yang Min at pahirapan at patalsikin ako. At kung magkagayon, ay hindi ako maliligtas. Para bang ang abilidad kong gumampan ng aking tungkulin, ang aking pananatili o pag-alis, at ang kinabukasan at tadhana ko ay nasa kanilang mga kamay lahat. Sa katunayan, kahit natanggalin at patalsikin talaga nila ako, maaari sana akong makahanap ng mga kapatid na nakakaunawa sa katotohanan para makipagbahaginan at iulat at ilantad ang kanilang masasamang gawa sa mga nakatataas na lider. Tiyak na pangangasiwaan ito ng sambahayan ng Diyos ng patas ayon sa mga prinsipyo. Gayunpaman, kahit hindi pa ako tinatanggal at pinapatalsik, nangatog pa rin ang tuhod ko sa takot at hindi ako nangahas na magsalita o iulat ang kanilang mga problema. Wala akong tunay na pananalig sa Diyos kahit katiting. Hindi ba't ako ang tinatawag ng Diyos na duwag, walang kwenta, isang alipores ni Satanas? Malinaw na nakipagbahaginan ang Diyos tungkol sa mga prinsipyo kung paano tratuhin ang mga lider at manggagawa. Kapag ginagawa ng mga lider at manggagawa ang tama at naaayon sa katotohanan, dapat akong sumang-ayon at tumanggap. Kung gumagawa sila ng mga bagay na hindi naaayon sa katotohanan at lumalabag sa mga prinsipyo, maaari tayong makipagbahaginan at tukuyin ito, na siyang pagtulong sa kanila. Gayunpaman, kung hindi ito tinatanggap ng mga lider at manggagawa, at patuloy nilang ginugulo ang gawain ng iglesia at sinusupil ang mga tao, dapat nating ilantad ang kanilang masasamang gawa alinsunod sa mga salita ng Diyos. Maaari din natin silang iulat sa mga nakatataas na lider hanggang sa malutas ang problema. Ito ang responsibilidad na dapat nating tuparin. Sa pagigit sa mga katotohanang prinsipyo, maaari kang supilin at pahirapan o patalsikin pa nga ng mga antikristo at masasamang tao. Pero hindi ito nangangahulugan na ikaw ipinatalsik ng iglesia o itiniwalag ng Diyos. Ni hindi ito nangangahulugan na wala ka ng pagkakataong matanggap ang kaligtasan. Bukod dito, nag-aangat o nagtatanggal ang iglesia ng mga tao batay sa kanilang palagiang pag-uugali. At ang desisyon ay ginagawa matapos ang isang komprehensibong pagtatasa sa mga ebalwasyon ng karamihan sa mga kapatid. Hindi ito nakasalalay sa desisyon ng sinumang lider o manggagawa. Kumikilos ang sambahayan ng Diyos ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Narinig ko mula kay Sister Yeshin, ang supervisor, na palaging sinusubukan ni Liping na tanggalin ako. Gayunpaman, natuklasan nila sa pamamagitan ng aktwal na investigasyon na hindi totoo ang sinabi ni Liping at natuklasan na hindi gumagawa ng tunay na gawain si Liping bukod sa iba pang mga problema. Nakita kong sa sambahayan ng Diyos, naghahari ang katotohanan at naghahari ang katuwiran. Ipinaranas nito sa akin na walang magagawa sa akin ang mga antikristo o masasamang tao kung walang pahintulot ng Diyos. Maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos, pero hindi ko tiningnan ang mga tao o bagay batay sa mga salita ng Diyos. At hindi ako kumilos ayon sa mga prinsipyo. Kapag ginugulo ng masasamang puwersa ang gawain ng iglesia at pinipinsala ang aking mga kapatid,
Hindi ko isinagawa ang katotohanan para protektahan ang gawain ng iglesia. Sa halip, kinonsinti ko ang mga huwad na lider na nagsasagawa ng masasamang gawa at pumipinsala sa sambahayan ng Diyos. Hindi ba't kumikilos ako bilang kasabwat ni Satanas? Kung mananatili akong hindi nagsisisi, sa huli ay ititiwalag ako ng Diyos at ito ay pagpapasyahan ng matuwid na disposisyon ng Diyos. Tunay na naging kapakipakinabang sa aking buhay pagpasok ang ginawa ng Diyos at napuno ng pasasalamat sa Diyos ang puso ko. Nakaramdam din ako ng pagkakonsensya sa sarili at pagkakautang para sa mga pagsalangsang na nagawa ko sa hindi pagsasagawa ng katotohanan. Tahimik akong nanalangin sa Diyos. Mahal kong Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo para sa mga kapaligirang inihanda mo para sa akin. Dati, pinalampas ko ang maraming pagkakataong isagawa ang katotohanan. Handa akong magsisi at hangaring maging isang taong may pagpapahalaga sa katarungan na nagsasagawa ng katotohanan at nagpoprotekta sa gawain ng iglesia. Kalaunan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at labis akong naantig. Nakahanap din ako ng isang landas ng pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag ang katotohanan ay naging buhay mo na, kung makakita ka ng sino mang lumalapastangan sa Diyos, hindi natatakot sa Diyos, pabasta-basta habang ginagampanan ang tungkulin nila o nanggagambala at nanggugulo sa gawain ng iglesia, magagawa mong harapin sila ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Kinikilatis ang mga dapat kilatisin at inilalantad ang mga dapat ilantad. Iyong mga tunay na nananampalataya sa Diyos, kahit hindi pa nila nakakamit ang katotohanan at buhay, kahit papaano ay papanig sila sa Diyos sa kanilang pananalita at mga kilos. Kahit papaano, hindi sila mananatiling walang ginagawa kapag nakikita nilang napipinsala ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Kung susubukan nilang baliwalain ito, makakaramdam ng panunumbat at hindi mapapalagay ang kanilang konsensya at sasabihin nila sa kanilang sarili, hindi ako pwedeng basta na lang umupo at walang gawin. Dapat akong tumayo at magsalita. Dapat kong tuparin ang aking responsibilidad. Dapat akong humarap para ilantad at pigilan ang masamang gawang ito para pangalagaan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos mula sa pinsala at para tiyakin na hindi nagugulo ang buhay iglesia. Kung naging buhay mo na sa iyong puso ang katotohanan, hindi ka lang magkakaroon ng ganitong lakas ng loob at determinasyon, kundi magagawa mo ring kilatisin ang usaping ito. Higit pa rito, magagawa mong tuparin ang nararapat mong bahagi ng responsibilidad para sa gawain ng Diyos at para sa mga interes ng kanyang sambahayan. At sa ganitong paraan, matutupad ang tungkulin mo. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang puso ng isang taong tunay na naghahangad sa katotohanan ay nakabaling sa Diyos. Kapag may mga dumarating na bagay sa kanila, kaya nilang pumanig sa Diyos at pumanig sa katotohanan. Kapag nakikita nilang ginagambala at ginugulo ng iba ang gawain ng iglesia, hindi nila ito ipinagwawalang bahala, kundi binibitiwan nila ang mga personal na interes at kumikilos ayon sa mga prinsipyo para protektahan ang gawain ng iglesia. Tungkol naman sa mga bagay na nakapipinsala sa mga interes ng iglesia, kaya nilang isagawa ang katotohanan para ilantad at pigilan ang mga ito. Matapang silang lumaban sa masasamang puwersa at kayang tuparin ang kanilang mga responsibilidad para protektahan ang mga interes ng iglesia. Ito lamang ang mga taong naghahangad sa katotohanan at may konsensya at katwiran. Binalaan ko ang sarili ko sa puso ko na kung muli akong makapansin ng mga huwad na lider at huwad na manggagawa sa iglesia na hindi gumagawa ng tunay na gawain o ng mga taong gumagawa ng mga bagay na lumalabag sa mga prinsipyo
na nakapipinsala sa gawain ng iglesia. Tiyak na hindi ako magiging isang mapagpalugod ng mga tao para subukang protektahan ang aking sarili. Sa halip, tutukuyin ko ang kanilang mga problema at kung hindi nila ito tatanggapin, dapat ko itong iulat sa mga nakatataas na lider hanggang sa malutas ang mga problema. Sa ganitong paraan ko lamang matutupad ang aking responsibilidad. Isang beses, nagkataong narinig kong isa pang sister sa iglesia ang sinupil din ni Liping. Matapos malaman ang tungkol sa pagsupil ni Liping sa sister, nakita kong hindi talaga nagbago ang tiwaling disposisyon ni Liping sa kabila ng maraming taon ng pananampalataya sa Diyos at na susupilin at pahihirapan niya ang sinumang sumaling sa kanyang mga interes. Bukod dito, mayroon siyang mapaminsalang pagkatao, namumuhi sa katotohanan at may napakalubhang disposisyon ng Antikristo. Kung mananatili sa iglesia ang isang taong tulad nito, guguluhin niya lang ang gawain at pipinsalain ang kanyang mga kapatid. Kaya, nagsumite ako ng isang detalyadong ulat sa mga lider tungkol sa pag-uugali ni Liping na panunupil at pagpapahirap sa mga tao at sa mga katunayan ng kanyang paggawa ng masama. Umaasa akong haharapin siya ng mga ito ayon sa mga prinsipyo. Hindi nagtagal, sumulat pabalik sa akin ang mga lider at sinabing inaresto ng mga pulis si Liping. Bagamat nakalaya na siya, nasa ilalim pa rin siya ng pagbabantay ng pulisya. Nakakolekta na sila ng ebidensya ng masasamang gawa ni Liping at aasikasuhin nila siya ayon sa mga prinsipyo. Nang mabasa ko ang tugon mula sa mga lider, napanatag ako ng husto. Pagkatapos, sa tuwing nakikita ko ang mga lider o manggagawa na gumagawa ng mga bagay na hindi angkop o lumalabag sa mga prinsipyo, hindi na ako duwag at bulag na sumusunod. Sa halip, binabanggit ko ito sa kanila alinsunod sa mga salita ng Diyos. Bagamat nagdanas ako ng ilang paghihirap sa karanasan ko na pahirapan at supili ng isang masamang tao, nagkamit ako ng kaunting pagkilati sa diwa ng pagkamuhi sa katotohanan ng mga Antikristo at masasamang tao. Nakita ko rin talaga na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay at na ang aking kinabukasan at tadhana ay nasa mga kamay ng Diyos. Naranasan ko rin talaga na naghahari ang katotohanan sa sambahayan ng Diyos at lahat ng negatibong tauhan na gumagawa ng masama at gumugulo sa gawain ng iglesia ay haharapin ng patas. Nagawa kong magkamit ng mga pakinabang at pagkaunawang ito ay bunga ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.